Mahirap mahanap ang mga pinakamagandang mga city hall sa pamamagitan ng kagandahan, dahil ito ay subjective. Gayunpaman, ang ilang mga city hall sa Visayas ay kilala para sa kanilang architectural grandeur at kahalagahan sa kasaysayan. Ang mga city hall ay isang mausisa na kaso bilang upuan ng lokal na pamahalaan. Dapat nilang isama ang mga layunin, adhikain, at diwa ng isang lungsod. Para sa marami, ang mga city hall ay sentro ng aktibidad at pang-araw-araw na buhay. Ngunit humahawak din sila ng isang iba't ibang mga aktibidad, mula sa karaniwang mga bagay sa lungsod hanggang sa hindi eksaktong mga pakikitungo sa negosyo. 10 pinakamagandang city hall ng Visayas. 10. Tagbilaran City Hall, Bohol. Ang City Hall ng Tagbilaran ay isa sa maraming mga gusali ng gobyerno na nasira sa lindol na tumama sa Bohol noong October 15, 2013. Ang pag-aayos ng nasira na bulwagan ng lungsod ay nagsimula sa huling linggo ng June 2013 matapos ang paglabas ng 68 million pesos to 78 million pesos paglalaan para sa proyekto. Ang paglalaan ay nagmula sa 2.3 na bilyong piso Bohol Earthquake Assistance na pinakawalan ng pambansang pamahalaan sa pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng kagawaran ng panloob at lokal na pamahalaan. Sakop ng proyekto ang pag-aayos ng buong City Hall, landscaping, at pagpapabuti sa bakod. Ngayon ay isa na ito sa pinakamagandang City Hall ng Visayas. Siyam. Karkar City Hall, Cebu. Itinayo sa bagong sentro ng lungsod ng Karkar, ang 4 na palapag na istruktura na may 8 palapag na tower ay nagtataglay ng mga tanggapan ng gobyerno ng lungsod at iba pang mga tanggapan ng serbisyo publiko. Sa isang lugar ng sahig na 14,700 square meter, isinasama ng edifice incorporates heritage aesthetics ng pamana na may mga modernong pasilidad, naaangkop na pagtatakda ng icon ng pamana ng lungsod ng Cebu. Ito ang bagong City Hall ng lungsod ng Karkar. Ito ay maraming mga kwento na mataas at nagtatampok ng isang function hall, mga tanggapan, at kahit na mga hardin. Sa modernisasyon nito, pinanatili ng Karkar ang ilang mga pangunahing elemento na ginagawang natatangi ang lungsod. Ang mga pattern na ito ay makikita sa mga modernong istruktura sa buong lungsod. Ang parehong pattern ay makikita sa ilan sa mga pinakapopular na istruktura ng pamana ng lungsod tulad ng Karkar City Museum at ang Rotonda Kiosk. 8. Tacloban City Hall, Leyte. Ang City Hall ay isang kilalang landmark sa Leyte at nagsisilbing upuan ng gobyerno ng lungsod ng Tacloban. Ipinagmamalaki nito ang isang kamangha-manghang kasaysayan, na bumalik sa pagtatatag nito noong 1952, at may mahalagang papel sa lokal na pamamahala. Ang arkitektura ng Tacloban City Hall ay isang kamangha-manghang, na nagtatampok ng isang nakamamanghang disenyo at nag-aalok ng mga panoramic na tanawin ng mga nakapalibot na lugar. Ang lugar na nakapalibot sa City Hall ay pinalamutian ng mga marker ng Philippines-Japan Peace Memorial, na sumisimbolo sa kahalagahan sa kasaysayan ng rehiyon. Ang City Hall ay isa sa mga nakakaintrigang landmark ng Leyte. Mula sa mayamang kasaysayan nito bilang upuan ng pamahalaang lungsod ng Tacloban hanggang sa nakamamanghang arkitektura at magagandang lokasyon, ang City Hall na ito ay may higit na nag-alok ng magandang arkitektura. 7. Sipalay City Hall, Negros Occidental. Kung ikaw ay isang mahilig sa kasaysayan, isang mahilig sa mga nakamamanghang tanawin, o simpleng pag-yusi sa tungkol sa lokal na pamamahala, bisitahin din ang Sipalay City Hall. Imposibleng para sa sinumang bisita na makaligtaan ito mula nang dumikit ito sa lahat ng mga puting wash na kaluwalhatian mula sa pagsasaka ng mga kapatagan ng lupain ng lungsod sa kahabaan ng Negros South Road. Ang lungsod ng Sipalay ay nakatayo bilang isang patutunguhan kung saan ang mga pristine beaches, makasaysayang mga site ng pagmimina, at malawak na mga vistas ng pagsasaka ay pinagsama upang lumikha ng isang natatanging serene getaway. Kung ikaw ay iginuhit sa pamamagitan ng nabagong likas na mga landscape o ang pang-akit ng tunay na lokal na kultura,
Ang Sipalay City ay nangangako ng pagtakas sa dalisay na tropikal na kaligayahan ng walang labis. 6. Talisay City Hall, Cebu. Ang proyekto ay kasangkot sa financing at pagtatayo ng Talisay City Hall building sa isang kabuuang lugar ng lupa na higit pa o mas mababa sa 40,000 square meters. Sa loob nito ay mayroon din maliit na plaza. Itinatag ang Talisay noon 1648, sa ilalim ng ari-arian ng Augustinian. Pagkatapos ay na-convert ito sa isang munisipalidad sa taon 1849. Sa panahon ng World War II, ang Talisay ay isa sa lugar para sa mga puwersang militar. Nagsilbi ito bilang sentro ng operasyon ng guerrilla para sa kilusan ng bansa sa Cebu noong World War II. Sa tulong ng mga puwersa ng pagpapalaya sa Estados Unidos, ang mga puwersa ng Commonwealth at mga guerrilla ng Cebuano, ang mga Hapon ay sumuko sa Cebu. 5. Bogo City Hall, Cebu. Ang Bogo City Hall ay ang opisyal na upuan ng gobyerno ng lungsod ng Bogo, na matatagpuan sa Barangay Kayang, Bogo City, Cebu. Binubuo ang palapag na gusali, ito ay kung saan ang alkalde ng Bogo City ay humahawak sa opisina at nagtataglay ng Bogo City Council. Ang bagong Bogo City Hall ay inagurahan noong April 19, 2013, ni Pangulong Benigno Aquino III. Ang City Hall ay isa sa mga istruktura na nasira, ang bubong nito ay napunit, maraming mga bintana ang nasira, at ang iba pang mga bahagi ng gusali ay napinsala ng masama. Ang 4 na palapag na istruktura, na magkakaroon ng parking lot ng 55 sasakyan. 4. Iloilo City Hall. Ang Iloilo City Hall ay madalas na pinupuri dahil sa kagandahan at makasaysayang kahalagahan nito. Itinuturing ng ilan na ito ay isa sa mga pinakamagagandang City Hall sa Pilipinas. Ang gusali, na idinisenyo ng kilalang arkitekto noong 1908 at nakumpleto noong 1933. Ang lokasyon nito sa gitna ng Iloilo City, kasama ang arkitektura nito, ay nag-aambag sa apela nito. Ang sentro ng gobyerno ng Bacolod City ay binanggit din bilang isang maganda at maayos na gusali ng gobyerno. Ang isang mahusay na aplikasyon ng mga elemento ng neoclassical sa isang mataas na pagtaas, kasama ang paggamit ng mga arko, ang pedimented central na bahagi, isang nakamute na palette at ang symmetry ng facade. Ang isang mas matapang na pag-play ng mga volume ay magiging kawili-wili, kung hindi gawin itong mas kaunting tulad ng opisina. Mayroong isang magandang plaza sa harap, isang kawili-wiling katabing isaalang-alang para sa disenyo nito. 3. Kabangkalan City Hall, Negros Occidental. Ang City Hall ay isa sa pinakamagandang City Hall sa Pilipinas. Nagtatampok ito ng unique na disenyo na naglalarawan sa lugar. Ang Kabangkalan City Hall ay may mahusay na tampok na istruktura at tinawag na green and white building para sa pagiging friendly sa kapaligiran. Ngayon ay kinikilala ito bilang isa sa mga magagandang City Hall ng Visayas dahil sa ganda din ng disenyo ng gusali. Ang Kabangkalan ay sumusubok para sa isang highly urbanized city. Ito rin ang pangalawang lungsod na may pinakamataas na gross at net income sa Negros Occidental kasunod ng Bacolod. Ang Kabangkalan ay kabilang sa nangungunang 10 most improved component cities in the Philippines, na nirerango sa number 8 as the most competitive component city in the Visayas, number 1 most improved city in Western Visayas and number 2 in innovation. 2. Baybay City Hall, Leyte. Inaprubahan ng Leyte Provincial Board ang kahilingan ng Baybay City na maghanap ng 250 million pesos pautang upang tustusan ang pagtatayo ng new City Hall. Ang bagong gusali ng City Hall ay tataas sa bagong diversion road ng lungsod kung saan matatagpuan ang ilang mga bagong pasilidad ng gobyerno. Ito ay may isang lawak ng sahig na 42,000 square meters, na may elevator at mas malawak na parking space. Sinusuri din nito ang lokal na gusali ng pambatasan.
Ang pagtayo ng New Baybay City Hall ay sertipikado na isang lokal na infrastruktura at pag-unlad ng sosyo-ekonomiko alinsunod sa naaprubahan na lokal na plano ng pag-unlad at public investment program para sa taong ng lungsod ng Baybay. Isa. Bacolod City Hall, Negros Occidental. Ang Bacolod New Government Center ay ang bagong seat of power na ipinalit sa lumang City Hall na matatagpuan sa mga kalye ng Araneta, Luriaga. Ang medyo bagong landmark na ito ay matatagpuan sa isang malaking plantasyon ng tubo sa Circumferential Road, Barangay Villamont, Bacolod, Negros Occidental. Ang bagong gusali ng estilo ng Italiano ay dinisenyo ng isang arkitekto, at naging isa sa mga photographed landmarks ng Bacolod. Pinunduhan ito ng lungsod na 400 na milyong piso upang mabuo. Ang bagong Bacolod City's Government Center ay isa sa pinakamaganda at pinakadakilang sentro ng lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Ang New City Hall ay kilala para sa neoclassical style nito, kasama ang grand architecture at maayos na paligid. Ang gobyerno ng lungsod ay magtatayo at aayusin ang lumang City Hall bilang isang moderno at mas malaking City Hall. Ang bagong istruktura ng 4 na palapag, na magkakaroon ng parking lot ng 55 sasakyan, sa orihinal na site nito sa sulok ng mga kalye ng Luzuriaga, Araneta sa bayan ng Bacolod. Ang pagtatayo ng bagong Bacolod City Hall, na may paunang gastos sa proyekto na halos 223 na milyong piso, ay inaasahang makumplito sa loob 18 buwan.